Assistance ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Basyang ating pag-uusapan. Kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Josh, and magandang tanghali din po, Asek. And of course, magandang tanghali sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, Asek, ano po yung pinakahuling datos natin tungkol sa bilang ng mga pamilya na apektuhan ngayon ng bagyong Basyang at saan mga lugar po pinakamalaki ang epekto sa mga oras na ito? Josh, as of our 6 a.m. monitoring, 253 barangays ang apektado na kung saan mahigit 40,800 yung mga pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 141,000 na katao ang apektado nitong si Bagyong Basyang. Sila po ay sa Iloilo, sa Negros Occidental, gayon din sa Negros Oriental. Likewise in Zamboanga City, Misamis Occidental and Misamis Oriental. Gayon din po sa Cagayan de Oro, sa Davao de Oro, sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, gayon din po sa Butuan, sa Surigao del Norte and Surigao del Sur, and sa Dinagat Islands. Batay rin po sa aming 6 a.m. monitoring, meron pong 261 evacuation centers na naka-open sa kasalukuyan at meron pong mahigit 13,000 na mga pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 43,000 na individuals na pansamantala nanunuluyan dito sa mga evacuation centers na ito. And meron din pong mahigit 2,100 na pamilya or an equivalent of 7,400 families na pansamantala naman ay nanunuluyan sa mga tahanan po ng kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Sila po ay matatagpuan sa Negros Occidental, Agusan del Norte, at gayon din po sa Surigao del Sur. And batay rin po sa report na ipinahatid po sa amin ng aming pong field office in Cagayan de Oro, merong pong kasalukuyang ang isinasagawa na search, rescue, and retrieval operation sa Iligan City na kung saan nga po meron din pong na-activate na 13 evacuation centers na kung saan meron pong 432 families or an equivalent of more than 1,600 po na individuals na apektado at pansamantala nga po nanunuluyan dito sa mga evacuation centers na yan. So currently, we're working with the local government units, gayon din po yung mga regional DRRMC offices nang sa ngayon yung pong pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan ay ating pong maiprovide. Asek Irene, ilan na po yung mga naipamahaging family food packs at iba pang tulong? Tsaka kumusta po yung kasalukuyang supply kung sakaling madagdagan pa yung mga maapektuhan? Well, Asek Weng, kaninang umaga po doon sa aming 6 a.m. DROMIC report, meron pong mahigit close to 1,000 family food packs na na-distribute natin and more than 1,000 ready-to-eat food boxes na naipamahagi rin po, lalong-lalo na doon sa mga stranded sa mga iba't ibang pantalan dyan sa Visayas and Mindanao. And ang aming pong namang resources ay sapat at meron tayong mga family food packs and ready-to-eat food boxes. Gayon din po yung mga non-food items na nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa katunayan po, more than 3.5 million family food packs ay nasa mga iba't ibang warehouses ng DSWD. Now, kung kinakailangan na i-replenish natin yung mga goods na nakapreposition sa mga regional warehouses and provincial and up to the last miles, definitely gagawin yan ng ating pong ehensya. But just to say, I'd like to mention that in Field Office Caraga, meron po kaming mahigit 185,000 family food packs na nakapreposition. In Region 11, close to 100,000 family food packs din po yung nakapreposition dyan. In Region 9, more than 94,000 family food packs ang aming stockpiles. In Region 10, we have 224,000 family food packs na nakapreposition. And in Negros Island region, na isa nga rin po sa mga naapektuhan, we have more than 234 family food packs na nakapreposition. So, sapat po yung aming pong mga resources, Asek Weng. Okay. Asek, balikan ko lang po dun sa paghahatid niyo po ng mga relief goods. Sa nabanggit niyo po dun sa mga ibang nagpasya na hindi pumunta sa mga evacuation center at manatili sa kanilang mga kaanak, napapaabutan din po natin sila ng mga ayuda, ng mga relief goods. And kumustahin din po namin yung response teams ng DSWD. Kumusta po ang pag-responde sa mga komunidad na apektado ng baha at malalakas na ulan?
Yes, ang DSWD po, of course, tinitiyak natin na lahat po nababahaginan ng tulong. Kung kaya nga po, even if wala kayo dun sa mga evacuation centers, we make sure and we coordinate with the local government unit concerned na mapaabutan din po ng tulong even if kayo po ay nandun sa mga tirahan ng inyo po mga other family members or mga kaanak po nyo. Kasi mahalaga sa amin na yung pong mga nadi-displace, apektado ay talagang mabigyan po ng karampatang assistance. And of course, yung ating pong mga personnel, lalong-lalo na from the Disaster Response Management Group ay naka-standby tayo for augmentation support. Yung mga iba na deploy na, especially dyan sa Mindanao, na deploy na po at nag-a-assist sa mga local government units. Kasi hindi lamang po yung pong pagbigay ng immediate relief ang ating pong ginagawa, but we also make sure na maayos yung mga evacuation centers ng pong mga partner LGUs natin. Kasi we also provide technical assistance in terms of camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So lahat po niyan ay tinitiyak natin na nakakapag-assist tayo, but we also make sure na napapangalagaan din po itong ating mga kawani sapagkat may mga iba't ibang teams naman po tayo na assign. So nagkakaroon rin tayo ng schedule kung kailan po madideploy ang bawat team. Sec, bukod sa food packs, ano na pa pong mga assistance yung inihanda ng DSWD para sa evacuees, lalo na kung tatagal sila doon sa evacuation centers? Meron po bang mga kumot, mga tulugan, lalo na mga gamot, dahil uso pa rin naman ngayon ng mga ubot-sipon? Well, tama ka dyan, Asik Weng. No? Aside from the food and ready-to-eat food boxes na i-provide na po natin, naka-ready rin tayo na mag-provide ng non-food items. Those are also prepositioned in our various warehouses. Meron tayong mga hygiene kits, gayon din po yung mga modular tents na ginagamit sa mga evacuation centers. And sa katunayan nga, as we speak, ay nakikipag-ugnayan po kami, particularly our regional office o field office 10 sa Ilagan City dahil nga po may mga iligan dahil meron po kaming mga natatanggap na ng mga requests for augmentation support in the form of family food packs, hygiene kits, modular tents, sapagkat nabanggit ko kanina na nag-activate tayo ng karagdagan pa ng mga evacuation centers. Right, Asek, alam po namin na abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Mensahe at paalala nyo na lang po mula sa DSWD, lalo na sa mga residente sa flood-prone at coastal areas upang mas maging handa at ligtas sila habang patuloy ang epekto ng Bagyong Basha. Well, Asik Weng and Josh, again, we're very grateful at kami po ay napaunlakan sa inyong programa para makapagpatid tayo ng impormasyon hinggil nga dito sa naging epekto ni Bagyong Basyang. Kami po sa Department of Social Welfare and Development ay tinitiyak na meron tayong sapat na resources na maipapamahagi sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. In this case, Typhoon Basyang. Ito po ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Natiyakin po na lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad ay agaran po na natutugunan. At ito ay hindi lamang po sa relief items but gayon din po sa mga recovery interventions because kinakailangan talaga na tulungan natin hanggang sila ay tuluyang makabangon mula sa epekto nitong kalamidad. So ang paalala po natin at ang paalala po ng aming butihing Secretary Rex Gatchalian, lagi po tayong makinig sa abiso ng ating pong mga local government officials. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala kapag kayo ay lumilikas sa inyong pong mga tahanan sapagkat meron pong tulong na manggagaling sa national government at yan po ay nakapreposition na, nandyan na po sa inyong pong mga bayan, malapit na po sa inyo. So you need not worry kapag kayo po ay lumilikas o sinasabihan kayo na magsagawa ng preemptive evacuation. Yan pong paglikas ay para po sa inyong kaligtasan, para mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan. So gawin po natin, makipag-cooperate po tayo sa ating mga local officials. And again, makipag-coordinate rin po tayo para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Ang gusto po namin, mabahaginan kayo ng tulong, maibsan ang inyo pong suffering as a result of this incident or as a result of this disaster. Again, nandito po kami sa DSWD. Ito po ang aming commitment sapagkat bawat buhay mahalaga po para sa DSWD. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.